Nanonood kami ng pelikula na nakatatak na ata sa isipan ko simula pagkabata. Sira ang TV sa loob ng kwarto nila nanay kaya lumipat kami sa sala. Naging matagal ang proseso ng pag-aayos ng kable kaya inabot na rin kami ng gabi. Wala akong natatanda ang kataga na nagmula sa bibig ng kahit na sino, pero umiinom si tatay ng beer at kumakain ng pulutan. Si nanay ay tulog na dahil magtitinda pa siya bukas. Ako at ang mga kapatid ko ay nakatutok lang sa palabas. Abang na abang kung anong susunod na mangyayari. Maayos lang ang lahat, walang espesyal na okasyon, ni hindi na nga siguro nila natatandaan. Pero espesyal lang lahat, dahil isa ito sa mga munting alaala kung ano nga ba ang definisyon ng bahay. Ano nga ba ang bahay? Ang bahay ay ang paglalakad sa gilid ng daan, pinagmamasdan ng mga nagmamadaling sasakyan, ilaw mula sa mga gusaling itaas at mga posteng nagbibigay liwanag sa daan. Kaya pala walang bituin ngayon sa langit, bumaba sila sa lupa. Ang bahay ay ang pagpunta sa banyo upang mapag-isa, magkulong at yakapin ang sarili mong mga binti. Habang inilalabas ang pait, ang sakit, ang mga bagay na dapat mong tanggapin dahil hindi mo na mababago pa. Nagpapakasasa sa pagiging mag-isa. Nakakapagod na rin kasing ipaliwanag sa iba. Ang bahay ay hindi puro ligaya. Hindi ka makahinga, pero nakauwi ka na. Ang bahay ay ang pagpatong ng binti mo sa binti niya. Dahil komportable ka dito, malalim na rin kasi ang kwentuhan at nalabas mo na ang buong puso mo. Pagod na ako at ikaw ang paboritong pahinga ko. Ang bahay ay ang pagising mula sa pagsigaw nila ng pangalan namin. Anak, kakain na. Anak, tawagin mo na yung kapatid mo. Ito ang pagkain ng sabay-sabay. Dahil linggo na naman. Nagluto kasi ang nanay at tatay. Minsan lang ito, kaya tinatandaan ko. Ang bahay ay ang pagtakbo ng mabilis mula sa huli mong klase para makasakay agad sa tren at maabutan ng palabas sa sinihan na papanoorin mong mag-isa. Para lang malaman na hindi na pala alas 6 ng gabi ang simula, naging alas 7 na kaya marami ka pang oras, pwede ka pang kumain muna at magsulat. Ang bahay ay ang pag-alis mag-isa, pagbili ng kape kahit hindi ka sanay makipag-usap sa iba, higop ang tamis at pait, kasabay ng pagsasaulo ng mga teorya, habang nakikinig sa paborito mong tugtog ng kinagigiliwan mong banda. Ang bahay ay pwede rin namang maging ang sarili mo. Huwag ka sana magkakamaling pagkamala ng iba. Ang bahay ay kahit ano, kahit sino, kahit papaano. Hindi lang ito dingding at matibay na semento. Minsan tao, minsan nakalipas na, minsan hindi pa nangyayari, o hindi na mangyayari pa. Minsan nga ay hindi ka pa sigurado kung ano nga ba ito, pero gustong gusto mo nang umuwi.